Marami na sa mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation letter kasunod ng panawagan ng presidente na ayusin ang pamamahala ng kasalukuyang administrasyon sa bansa. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ilang araw matapos ang halalan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga Pilipino. Kaugnay nito, nanawagan naman ang Duterte Youth Party List na dapat na rin umanong mag-resign sa kanyang pwesto si COMELEC Chairman George Garcia. Sa isang pahayag, sinabi ng Duterte Youth na milyong-milyong Pilipino na ang galit sa Administrasyong Marcos dahil wala na raw ibang ginawa kundi ang mamulitika, kaya't huwag na anilang dagdagan pa ang galit ng taong bayan. Maliban sa politika, binigyan diin ng nasabing partido na kaya nila nais na bumaba sa pwesto si Chairman Garcia ay dahil sa questionableng resulta ng nagdaang halalan kung saan mahigit sa 17 milyong boto ng mga Pilipino ang naging overvotes o nasayang dahil umano sa dayaan. Kung matatandaan sa kakatapos lang na halalan, ang Duterte Youth Party List ay pumangalawa sa overall tally para sa mga partido. Pero hindi ito iprinoklama ng COMELEC dahil umano sa nagawang violations. Pero mariing inihayag ng Duterte Youth na puro hawsyaw lang na kaso ang isinampa laban sa kanila at malinaw umanong politika ang nasa likod nito, lalo't kilala silang taga-suporta at kaalyado ng mga Duterte. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Kayo COMELEC, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. E di sana pareho kami hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Putang ina. Bisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kayo sa COMELEC ang huling gumaganyan, namumulitika. Tang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo. Kami hindi na pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo pang pansinin. Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Putang inang bansa to. Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan, kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw, tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind, that proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim niyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much do you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the U.S. to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman?
Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, Senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us. Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. And I'm asking you, please do so.